Minsan ba tinatanong mo na ang sarili mo, kung titingnan ba ng mga tao ang buhay mo, makikita ba nila ang Panginoong Hesus sa'yo? Hindi lang po sa salita kapatid ha, hindi lang din po sa mga shared post or caption sa social media. Hindi rin po sa pagsisimba every Sunday, kundi sa bunga ng Espiritu sa buhay mo. Sapagkat may mensahe ang Panginoong Hesus. Pakinggan mo to kapatid. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ibig sabihin, ang tunay na kalagayan ng puso ng tao ay makikita sa bunga ng kanyang buhay. Ang verse po na ito ay bahagi ng Sermon of the Mount ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 7. Dito binabalaan niya ang mga tao tungkol sa mga bulaang propeta at mga taong mukhang makadiyos pero hindi naman tunay ang puso. Sa Matthew chapter 7 verse 15, sinabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na parang tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Ibig sabihin, hindi lahat ng mukhang mga Diyos ay tunay na sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus ang prinsipyo na ito sa Matthew chapter 7 verse 16. Sabi doon, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. At pinaliwanag din po niya sa verse 17 to 18. Sabi doon, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi naman maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang punto po dito ng Panginoong Isus ay malinaw kapatid, ng ugat ng buhay ang nagdidikta sa bunga ng buhay. Ibig sabihin, kung ang puso mo ay tunay na kay Kristo, lalabas ang bunga ng Espiritu. At kapag ang isang tao ay tunay na binago ng Diyos, unti-unting makikita ang mga bunga ng Espiritu sa kanyang buhay. Hindi ibig sabihin na perfecto na siya, pero nagbabago. Tingnan natin si Zacchaeus, noong makilala niya si Jesus, nagbago agad ang kanyang buhay. Mabasa po natin yan sa Luke chapter 19 verse 8. Sabi niya, ibibigay ko sa mahihirap ang kalahati ng aking ari-arian. Kung may nadaya ako, ibabalik ko ng 4 na ulit. Hindi ito sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya na gawin niya, pero ang pagbabago ng puso niya ay nagbunga ng pagbabago ng buhay. Ganito rin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ngunit may babala din po ang Panginoon. Sa dulo ng chapter na ito, sinabi ni Jesus ang isang nakakatakot na katotohanan. Sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, kapatid, hindi sapat ang mga salita. Hindi sapat ang pagsimba mo lang linggo-linggo. Ang tanong dito ay kung nabago ba talaga ang buhay mo at nahahayag ba sa buhay mo ang tunay na pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, ngayon tanungin mo yung sarili mo. Anong bunga nakikita sa buhay mo? Ito ba ay bunga ng laman na may galit, samaan, immoralidad, inggit, o bunga ng Espiritu? May pag-ibig, may kabutihan, na may kabanalan. Kung wala pa ang mga bungang ito sa buhay mo kapatid, may good news po ako sa iyo. Tinatawag ka ng Panginoong Hesus para sa totoong pagbabago at mapuspos ng magagandang bagay, ng magagandang bunga ang iyong buhay. At lumapit ka sa Kanya, pagsisihan ng kasalanan at isuko mo ang buhay mo sa Kanya. At kapag ang Espiritu ng Diyos ang namuhay sa iyo kapatid, magbabago ang ugat ng iyong buhay. Magbabago ang bunga. Mula sa bunga ng laman, patungo sa bunga ng Espiritu. Kapatid, tandaan mo ito. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang nakikilala sa sinasabi niya na siya ay nakay Kristo, kundi sa bunga ng buhay niya. Kaya hayaan mong baguhin ka ng Panginoong Hesus upang makita ng mundo ang bunga ng Espiritu sa iyong buhay. Amen?